Hello mga ka-legit Davercats! Isa legit Davercat Sex Bomb Rochelle. Ano nga ba? Ito pala ang tunay na dahilan kung bakit po na pag-guest siya dito po sa Tape Bulaga. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, of course, nais ko magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercats po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much for always keep watching and trusting this channel. And for today's video, ay pag-uusapan po natin kung ano po yung mga naganap kani-kanina lang after po ng EAT dahil kanina po ang updates natin for today's video is nakilala na po natin yung top 11 dun sa Mr. Cutie. Pinakilala na po sila and dun po sa 11 na yun, dun po sila kukuha ng winner. So talagang tuloy-tuloy na po talaga yung kanilang pag-add on ng mga panibagong Davercats dito po sa nasabing noontime program kasi talagang ang kanilang kinikater, ang kanilang pinaka-goal ngayon is mas madagdagan pa ng mga new generation yung kanilang programa, which is tama yung ginagawa nila kasi isa yan sa mga talagang sinabi po ng Tape Bulagta dati, yung Tape Incorporated na producer po nila na umiikot na diba? Kumbaga parang kailangan na ng mga bagong henerasyon. Kaya nga, kaso nga lang parang minamadali nila yung TVJ na gawin agad yung kanilang pinopropose na na parang plano. At ang nararamdaman ng TVJ kasi noon, parang tila baga ayaw na sa kanila, ini-eliminate na sila. Parang may ibubuga pa naman ng TVJ, parang gusto nila palitan na. So yun po yung isang bagay na nakikita nating dahilan kung bakit parang biglang parang nagalit ang TVJ at nag-decide na humiwalay na magpaalam na kasi parang hindi na nila nararamdaman that they are really relevant with that particular noontime program. So dahil po dito, kanina namili na sila ng top 11 at syempre po isa rin sa mga pinag-usapan ngayong araw na ito yung pong pangyayari na kung saan may mga nag-PPM sa atin, may mga nagdi-DM, ano daw ba nangyari, bakit po yung isa sa mga legit Davercats na nakilala din at nagkaroon ng pangalan dahil sa branded Eat Bulaga ay napanood po nila dito po sa nasabing Tape Bulagta, Walang iba yung kundi si Miss Rochelle Pangilinan. Si Miss Rochelle Pangilinan po, for you FYI, for your information, is naging part po siya ng branded Eat Bulaga noon for the longest time. At siya po ay kabilang sa grupo ng Sex Bomb kung saan doon po nagkaroon sila ng teleserye, nagkaroon sila ng mga iba't ibang mga show, hanggang sa nagkaroon po ng problema, parang nawala sila sa doon po sa branded Eat Bulaga. At nanatili naman po talaga na sila po ay talaga masasabi mong legit dahil si Rochelle Pangilinan po nagkapangalan yan dahil sa branded Eat Bulaga. Tuloy, dahil po sa pagpapakita niya dito po sa Tape Bulagta, parang nagagalit tuloy sa kanya yung mga legit Davercats. So, nandito tayo para po paliwanagan, para ipaliwanag sa inyo kung bakit po napapayag si Rochelle na siya po ay mag-appear, kahit po marami mga artista sa GMA na talagang iniiwasang pumunta dyan. Ito nga si Miss Julian San Jose, nung nag-guest siya dyan, parang pasong-paso siya Parang ayaw niya talaga kasi nga, di ba, parang mababash, ganun. But anyways, yun nga, isa sa mga kadahilanan, kasi after po na magkaroon po ng parang nagkaroon na ng sarili-sariling buhay ang Sex Bomb, hindi naman talaga lahat sila nabigyan ng trabaho. Tanging si Rochelle lang talaga yung nagpatuloy sa acting career. At pag-guest siya, pasayaw-sayaw sa mga show, pero talagang umalagwa yung kanyang career through acting dahil marami po siya mga ginanapan ng mga teleseries. Nakuha pa siya sa ABS-CBN noon, tapos ngayon nagbalik GMA siya. Pero ang dahilan kung bakit po parte pa rin siya or parang napasubo siya or napilitan siya na mag-guest dito po sa Tape Bulagta dahil ang kanyang kontrata ay hindi na po under kay Joy Cancio.
Dahil mula po nang nagkaroon ng disappearance, nagkaroon na po ng pagwawatak-watak ng sex bomb girls, hindi na sila nagtatrabaho as a group, ay nagsolo na rin to at inabsorb na po ng GMA si Rochelle. So dahil po dito, ang GMA po ang magde-decide kung saan po dadalhin si Rochelle ng karir niya. Since for the longest time, wala pong mga guesting at wala pong mga trabaho si Rochelle ngayon, binigyan po siya ng GMA ng guesting dito po sa Tape Bulagta. Ikaw ba naman nang hanghaba ng panahon na wala kang guesting? Syempre, kahit papano tatanggapin mo yun, 'di ba? Syempre, trabaho yun. At meron siyang pamilyang kailangan buhayin. Meron siyang asawa, nagtatrabaho rin as actor, pero hindi rin naman ganun karami yung kanilang mga racket, 'di ba? Kaya po, let's understand Rochelle for that kasi gusto lang naman talaga niya magtrabaho. Pero base naman po sa mga naging resulta ngayong araw, ganun pa rin naman, walang pinagbago kahit pa po nandun si Rochelle na sikat dati, na sumikat dati dito po sa Branded Eat Bulaga, mas marami pa rin naman talagang nanonood sa dito po sa TVJ, sa EAT, no, kaysa po dun sa generic Bulaga. Kaya wag na kayo magalit kay Rochelle, unawain nyo na lang talaga siya na kailangan niya po magtrabaho for himself and for their family, no. So, dahil dyan, sana po malinaw na sa inyo. Kaya sabi nga, whether they like it or not, kailangan niyang gawin yan dahil nasa kontrata yan. Okay? So, dahil dyan, narito naman ang inyong mga talak, no? Mga komento ninyo patungkol sa last update po natin. At magbabasa tayo ng inyong mga komento. Titignan natin kung ano magiging reaction natin sa mga komento ninyo patungkol sa ating last update. Unahin natin ang komento mula kay Mr. Manuel Ponce. Sabi niya, Miss Darren, sanay na yung TV Jet, legit host, dabarkat sa mga ganyan. Kayang-kaya nilang sakyan yan. Grabe ang saya kanina sa sugod bay, asaran at pasari ang inabot ng mga kalaban. Hehehe, ayun. So, ito naman po ang komento ni Mr. Manuel Ponce. Bali kasi kanina, yung kahapon pala na segment, yun talagang tawang-tawa ko kasi pinakilala nila yung mga isda. Hanggang ngayon hindi ako makaget over dito kay Wally, grabe. Sabi ni Mr. Romeo Victoriano, Miss Darren, yan ang maganda sa host ng TVJ, mga professional po sila. Kaya alam nila ang gagawin nila. Kaya lahat ng gagawin ng mga kalaban, di uubra yan sa EAT host. Hahaha, kawawa naman yung mga syokla at Tape Bulagta. True tayo dyan. Salamat po, Sir Romeo. Isa po yun sa mga legit dabarkads na nag-aabang din sa mga updates po natin. And of course, another comments coming from Joel Lau. Good evening, Idol Darreds. Ganyan ang EAT, professional, kahit komedyante si Jose, marunong sakyan ang mga nagluloko sa kanila. Isang pakawala ang contestant na yun, ganyang mga talunan papansin. Hashtag legit dabarkads, hashtag TBJ on TV5. Ayan, thank you po sa inyo pong komento, Sir Joel Lau, at sa palagi ang pagdalaw sa mga updates natin. Thank you so much. And another comment, Mr. Rogelio Paras, iba talaga ang TBJ, sugod bahay, the best. Kaya sila hindi inaalisan ng mic yung kung sumali kahit iba sinabi nila. Solid talaga ang dabarkads. True, alam nyo po marami pagkakataon na binabanggit po ang Itbulaga pero hindi sila nagre-react kasi alam nila na sila yun at hindi na rin big deal yun para sa kanila. Either of the two, if you can call them EAT or if you call them Itbulaga, diba? Masaya na sila doon. Di katulad sa kabila, nagtatanggal ng mic. Sabi ni Mr. Romy Obispo, good evening, Ma'am Darrets. Galing ng ginawa ni Mayor. Ganyan yung tunay na host. Hindi nagpapahiya. Di tulad ng iba, magaling magpahiya sa contestant. Ayan. So, salamat po sa inyo po mga reaction at komento. At salamat po sa palagian ninyong pagdalaw sa ating pong updates. At palagi lang kayo magbigay ng inyong mga komento dyan sa ating pong comment section. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Darreds TV. And also, I have my TikTok account, which is Darreds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!